Excited si Janet makapunta ng Amerika, kaso ang kanyang birth certificate may konting problema. Kaya lumapit siya sa isang taga City Hall ng Maynila. Naayos naman kaya happy siya at bit-bit niya na ito papuntang DFA. Pero ang kanyang tuwa nauwi sa gulat. Ano kaya meron sa kanyang dokumento? Laking tuwa ng tatawagin natin sa pangalang Janet nang mapili siya ng pinapasukan niyang kumpanya na ipadala sa Amerika para sa isang training. Para makalabas ng bansa, kailangan niya ng pasaporte. Kailangan itama ni Janet ang kanyang birth certificate sa Civil Registrar's Office ng lungsod ng Maynila. Wala yung apelyido ng father ko, ng NSO. Sa lahat po ng credentials, ang nakalagay po talaga sa father ko. Pag nasa NSO na siya, makikita na yung apelyido sa harapan. Dahil sa agarang pangangailangan ng birth certificate, humingi siya ng tulong sa nagpakilalang empleyado ng Manila City Hall. Yung katrabaho ko kasi, may kakilala rin siya na taga City Hall na hihinga ng tulong niya para maayos agad yung birth certificate. So naniwala naman ako na totoo yun kasi taga City Hall siya. Mula 1995, casual na empleyado na raw sa City Hall ng Maynila itong si Lisa. Kaya walang dahilan para siya raw ay pagdudahan. Aber? Hindi po ako nagduda dahil yung sa katrabaho ko po, nagawa niya ng tunay na birth certificate, 3-5. Tapos sabi niya kung gusto ko raw uling magpagawa, i-text ko na lang siya. Ang ibabayad ko na lang, 3,000 na lang daw. Makaraan ng ilang araw, may resulta na. Nung kukunin ko na yung birth certificate, sa City Hall siya mismo, nagsabi na doon kami magkita. Kunin ko na lang doon sa room 461. Naka-uniform po siya. Dilaw ang uniform, black yung pants. Kaya po, naniwala talaga akong taga City Hall siya. Sa National Statistics Office pa raw nagmula ang kanyang bagong birth certificate. Maayos na raw na naisalin dito ang pangalan ng kanyang ama, Bibo. Kaya naman laking tuwa at taas doong dubulog na si Susan sa Department of Foreign Affairs para kumuha ng pasaporte. Pero pag sumiti niya ng mga dokumento, halos matunaw si Janet sa DFA. Nang ibigay ko na po yung yung requirements para sa passport, nakita po nila yung birth certificate ko, fake daw. Hindi po ako makapaniwala nung mangyari yun kasi ang alam ko po talaga tunay yun kasi galing pong City Hall. Hindi nga po ako makaalis sa pwesto ko noon dahil na-shock po talaga ako noon. Hindi na nakakuha ng pasaporte, maaari pang kasuhan si Susan dahil sa pagsusumiti ng peking dokumento. Kung hindi namin makikita ang mga security features na ito, kinukuha namin o kinu-confiscate namin yung birth certificate na sinasubmit sa amin at pinapa-verify namin ito sa NSO kung ito nga ay kasi suspected na fake or altered ang NSO birth certificate na yan. Naisahan na nga si Janet, ipinahamak pa. Sa National Statistics Office, nakakuha kami ng orihinal na kopya ng birth certificate ni Janet. Marami tayong nakita dito na pagkakaiba. Unang-una na yung, kasi mayroon kami ina-assign na tinatawag namin na birth reference number sa lahat ng birth certificates na na-register namin. Kitang-kita ang pagkakaiba. Una, wala ang markang ito na magpapatunay kung sino ang ama ni Janet. Nakalagay na rin ang pangalan ng ama ni Janet sa harap ng birth certificate. At pineke ang pirma ng kanyang ina. Maging ang civil registrar nagawang papirmahin kunwari noong 1970. Mula sa mga identification number na ito at barcode, lumabas na isang lalaki at taga-probinsya ang nagmay-may-ari ng pinagtularang papel na ito. Para magkaroon ng mga record ang NSO sa pagbabagong naganap sa birth certificate ni Susan, ang tanggapan ng local civil register ang aming isinunod. Ito ang original na birth certificate ni Janet sa City Hall. Sa likod, nakalagay ang patunay na lehitimong anak si Janet ng kanyang ama.
Ito pa lang, pwede nang gamitin sa pagkuha ng pasaporte sa DFA. Kung walang NSO birth certificate, pwede rin yung local civil registry issued birth certificate na authenticated ng National Statistics Office. Habang pinoproseso sa DFA ang pagbibigay ng pasaporte kay Janet, sumugod naman siya sa Special Task Force ng National Bureau of Investigation. Ang tahimik na si Janet, lumakas ang loob. Handa raw siyang turuan ng leksyon si Lisa. Kung sabi niya kung gusto ko raw uling magpagawa, i-text ko na lang siya. Tapos, ang ibabayad ko na lang. Sabi niya, 3,000 yung ibibigay ko. Sabi ko sa kanya, wala po kasi akong pera, kaya kung pwede, 1,500 muna. Makaraan ang 2 araw, ready na raw ang dokumento ni Janet. Alas 5 ng hapon ang usapan, pero itong si Lisa, nagpapapansin yata. Sa text niya, sabi niya kasi, pasensya na kasi, birthday ko pa naman, dapat nga magsisimba ako, sabi niya ganon. Pero dahil sa nape-pressure na rin ako sa sa paglakad mo sa papel. Alas 6:30 na nang magpakita si Lisa. Mainit-init pang inabot niya kay Janet ang peke na namang dokumento. Pagtanggap niya ng pera, bulaga! Imbis na sa simbahan, sa tangkapan ng NBI, nangumpisal si Lisa. Kuya, hindi na naman po baka pwede po kayo sa pwede na naman po i-media. Kaya po kasi ito si Konsehal Barona. Naku, ineng, arestado ka na ng mga operatiba at walang lusot. Hoy! Fit! Ano yan? Dagdag kaso pa to. Hindi po, ipapasok ko po yan eh. Papasok mo nga, i-fake nga eh. Hindi po, Ay. binalik po yan eh. Kasi po, kailangan po yung pirma nung pirma nung Ay, nako, huwag mo kong pinaglolo. Huwag tayo ng tao dito, gari niya. Saan mo ko na yung birth certificate? Tanong ka na yung tiyaw? Magkano kuha mo ron? Ano po, kuha niya po sa amin 2,000 po. Umihingi lang po kasi ng tulong sa akin yung mga tao eh. Ayon sa records ng Manila City Hall, hindi nila empleyado si Lisa, kaya wala siya sa plantilla. Lahat ng mga files namin sa records, wala pong ganung pangalan na whether it is she is a regular or casual employee. Hindi po, wala pong pangalan na ganun. Nadiscover rin namin peke ang mga identification card niya. Yung sa clerk 2 ng Mikada office na nakalagay doon sa kanyang identification ID, wala kaming ganung opisina. Kaya nakakapagtaka kung saan niya kinuha yung term na yon at kung ano yung ibig sabihin ng office na yon. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang tanggapan ng konsehal ng Maynila kung saan nakita naming labas-masok si Lisa. Ayon sa City Council's office, hindi rin nila empleyado si Lisa. Yung violation niya yung falsification of public document under Article 172 in relation to 171 of the Revised Penal Code. Ang penalty ito ay pwede siyang makulong ng 2 taon, 4 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. Sa wakas, nakuha na rin ni Janet ang inaasam na pasaporte mula sa DFA. Maaari na niyang lakarin ang biyahe niya sa Amerika. Inuulit po namin, ang mahuhulihan ng peking dokumento sa Department of Foreign Affairs ay maaaring kasuhan ng paglabag sa Philippine Passport Act. Mga kapuso, napakadali lamang pong kumuha ng birth certificate mula sa tanggapan ng NSO. Sagutan lamang ang libreng application form.
Kapag may record kayo sa NSO, maaari nang magbayad ng 125 piso bawat dokumento. Maaari rin namang itawag ang inyong hilig na certificate sa NSO Helpline